You may be the greatest star, but someday another star will rise, which brighter than you. You may think that you are the highest mountain, but another higher mountains will be discovered other than you. Pero hindi ibig sabihin naman mas maliwanag na bituin na hindi ka na maliwanag, hindi ba? Hindi ibig sabihin na may mas mataas na bundok kaysa sa iyo ay hindi na mataas, na hindi ka na mataas. We have to recognize our own goodness. But we have to recognize the goodness of others. And what do we call that? Is recognitions of the goodness to others. It is humility. Ang pagpapakumbaba ay yung pagkikilala na hindi ikaw ang pinakamataas. Meron pang mas mataas, at ang pagpapakumbaba ay ang pagkilala na merong mas maliwanag kaysa sa iyo. And saying, it's okay. It's alright. Iyong nagpapakumbaba na alam mo merong ibang mas magaling sa iyo, pero masaya ka na merong mas magaling sa iyo, na merong taong may mas magandang kabuhayan kaysa sa iyo, na may taong may mas mabuting sitwasyon sa iyo. At bakit masaya ka? Kasi alam mo hindi ka napag-iiwanan, kasi alam mo na pati ikaw ay binibindisyonan. Kung paano narinig natin sa ebanghelyo natin ngayon, itong si San Juan ay puno ng pagpakukumbaba. Narinig niya, binabalita sa kanya ni Jesus ay nagbibinyag na siya. Tapos nagbibinyag pa si Jesus, at narinig niya maraming tao na pumupunta kay Jesus. Pero ano ang sinasabi niya? Dito sa mga taong nagsusumbong sa kanya, sabi niya, puno ako ng tuwa. Nakilala niya na hindi naman talaga ako yung pinakamagaling. Hindi naman ako yung Kristo. Meron pang darating na masigit sa akin. Ang pagkatapos, sabi niya, He must increase and He must decrease. Siya ang tataas at ako ang magpakukumbaba. Alam niyo, my dear friends, when we live in envy and jealousy and insecurity, we are already living in hell. You will never be happy when you are insecure and envious of others. Why? Because you are trying to be somebody that you are not. Kapag inggit ka sa iba at inaasahan mo, sana ganun din ako, sana yung sa kanya ay akin, hindi ka magiging masaya. Palagi kang magiging malungkot at miserable, kasi kahit na paanong gawin mo, hindi mapapasayo yung sa kanya dahil magkaiba kayo. Magkaiba tayo. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin na may grasya ng pagpapala. Una, pasalamatan mo iyon sa Diyos para mawala ang iyong inggit at insecurity. Pero pangalawa, matuto kang magpakumbaba. Una, maging masaya ka. Pangalawa, maging matagumpay ka. Paano ang larawan o itsura ng isang pamilya kapag ang mga magulang ay insecure sa kanilang mga anak? Imagine ninyo iyon, hindi sila masaya. Magkakawatak-watak sila kung gusto ng mga magulang sila ang palaging tama, silang palaging magaling. Dinadaw nila ang kanilang mga anak, pero alam ng mga magulang ang tagumpay ng kanilang mga anak ay tagumpay din nila. Kapag nakikita ng mga magulang iyon, galing ng mga anak nila, at tinutulungan na maipakita yung kanilang galing, kapag nagtatagumpay ang mga bata, magtatagumpay din sila. Kailangan meron ding pagpapakumbaba sa mga magulang kung gusto niya magtagumpay ang kanilang pamilya. Hindi naman kasi alam ng lahat ng magulang, lahat nasa magulang, pero meron ding kabutihan ang mga bata. Maraming salamat po. God bless. God be praised.